Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Sana po'y nasa maayos po kayong kalagayan sa mga sandaling ito. Bago po sa ating pananalangin, nais ko munang basahin na sinasabi sa sulat ni Juan, chapter 13, verse 34 hanggang 35. Ganito po ang sinasabi. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. At tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyong walang hanggang pag-ibig. Maraming salamat sa pag-ibig ng aming Panginoong Hesus na sa kabila ng mga hirap na kanyang daranasin, Panginoon, ay niloob niya na tanggapin ang lahat ng parusa doon sa krus ng Kalbaryo upang kami tubusin sa aming mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at nawa, Panginoon, ang pag-ibig na ito, Panginoon, ay makita sa bawat isang sumasampalataya sa inyo, kaming mga magkakapatid sa pananampalataya. Patuloy mo nawa kami bigyan ng karunungan at ng kalakasan, Panginoon, at patuloy na magtiwala sa inyo. Dinadalangin namin, Panginoon, na patuloy mo nawa kaming ingatan at gabayan sa kabila ng pandemya sa mga kapatid namin na nasa kanilang mga tahanan, anuman yung kanilang mga suliranin, Panginoon. Panginoon, tinataas namin ang lahat ng ito sa inyo. At nawa sa umagang ito, sa pamamagitan ng aming pastor, Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanya ang iyong karunungan, Panginoon, na ang mga salita mo, Panginoon, na iyahayag sa umagang ito ay maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa. Patuloy namin kinararangal, Panginoon, at dinadakila sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Telestai, it is finished. Before my humanity hugged the undeniable actuality, before my heart heard the unquestionable facticity, before my head hoped for genuine loyalty, I didn't know my identity. Before the sun smiled at me, before the moon reflected the waters of the sea, before I became new, I didn't know my identity. Before my eyes opened, I was able to see. Before my feet ever walked in the streets. Before I knew the plans God had for me, I didn't know my identity. For all have sinned and fall short of the glory of God. When I opened my eyes, I saw my assailants chasing, my soul shaking, my heart fast beating. What is happening? When I opened my eyes, I saw no hope, love, and grace. This world dancing in sins. Is there any more place? When I opened my eyes, I saw the ground shaking, people screaming, hating, crying, and yet they enjoy what's happening. Greed, pride, worldly ambition, power, fame, selfishness. Things that caused me affliction, but in my heart became my happiness. This misdeed became my reality. In others I found my identity. They told me what I should be and do. Is this what I really want to do? I kept walking, feeling every load. Then I found a valley with no stronghold. And in that valley, I found a rope, pulling my joy, crushing my hope. But was the one word he said. He said, you were lonely, you were broken, no joy, no hope, but I still love you. This is what God said. Before the formation of a new creation, before the build-up of a foundation, before man ever thought of new inventions, before everything was ever made, love was what God gave. God willingly gave a son he loved so much, he did not hesitate, not even a bunch. God
When you opened my eyes, I saw hope, love, and grace. When you opened my eyes, I saw that I don't need to hide my face. When you opened my eyes, I saw myself crying in tears, not because of my fears, but because of the joy that you gave me. When you opened my eyes, I knew that I don't have any reason to fear or worry to fight, for you have finished the battle with your light. When you opened my eyes, I saw that there is no such thing as impossibility. I deserve to be thrown in the lake of fire for my filthy, selfish, and worldly desires. But he paid for my price. A sinless king died for the unholy. He went down from his throne to save a garbage soul and taste of misery. He redeemed my life. Jesus' overflowing grace reached the Most High. While we were in the death row, His love swept low. To have a bridge to fill the gap, by His blood my shame is now wrapped. And at the end, despite my lawlessness, despite my envy and wickedness, despite my impurity, despite my countless failures, through that Calvary, He endured the wounds for our freedom, for my freedom. Jesus, the qualified, the righteous one, made a way as He said, "It is finished." Galaxies of sin all vanished. His grace crossed the line. Looking at the cross, I see hope. Looking at His eyes, I see love. After I have learned all these things, my past didn't matter anymore. This is my story. This is God's story. This is my identity. He is my identity. A blessed morning po sa ating lahat, mga kapatid. It's a wonderful Sunday. At patuloy po ang ating pagpupuri sa Panginoon. Kumusta na po kayo? Sa atin pong kasalukuyang kalagayan na pataas ng pataas po ang mga COVID cases. We keep on praying and keep on trusting the Lord na tayo po ay manatili sa kanyang kapayapaan in spite of what is happening now. So purihin po ang Panginoon at tayo po ay patuloy na nagpupuri sa Kanya at nothing can hinder our worship before the Lord. Now, ang atin pong tema sa buwan ng Abril, Living Our Victory in the Power of Christ. Tayo po'y namumuhay sa pagtatagumpay na nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Last Sunday po ay tinalakay natin yung Power of Christ's Resurrection, Victory over Death. That is first Sunday. Second Sunday ngayon po yun, Victory over Temptation, the desire of mortifying the flesh. Next Sunday po, pangatlong Sunday, Victory over the world, the call to sanctification. At pang-apat, victory over sin, the heart of surrender. Now, our message this morning, victory over temptation. Ang pagtatagumpay laban sa tukso o pagsubok. The desire of mortifying the flesh. Tignan po natin sa pagsisimula natin ngayon. Meron pong isang istorya. Meron pong isang nanay na kanyang pinagbawalan, sinabihan ang kanyang anak na huwag magsuswimming. Meron po silang swimming pool. So binili niya sa bata, huwag na huwag kang magsuswimming. Ngayon, after a while, bumalik yung bata doon sa bahay. Napansin ng nanay, basa yung kanyang swimming trunk. Then, sabi ng nanay, di ba anak, sabi ko sa'yo, huwag kang magsuswimming. Bakit basa yung swimming trunk mo? Ang sabi ng bata, Mommy, just in case, if I will be tempted. Naroon po mga kapatid, just in case. Pinaghandaan na pala ng bata na siya po ay matutukso that time.
Kaya nakasuot na, naka-ready na ang kanyang swimming trunk. Now let's move on. As we start out, temptation does exist. But temptation in itself is not sin. Ang tukso ay hindi kasalanan. We are tempted and it can lead us to commit sin. Ang tukso na isang uri ng pagsubok ay laging kinakaharap ng mga mananampalataya at di mananampalataya. Naroon yung pressure na sumang-ayon o pahintulutan ng tukso na mangyari. Katulad po na nangyari dun sa bata. So we have to make a choice, make a decision according to God's will. Now for the body of our message, ang una po nating tutukuyin sa ating mensahe ay dumarating ang tukso sa lahat ng tao. Lahat ng tao. Unang Korinto 10:13. Ang bawat tuksong nararanasan ninyo ay pawang karaniwan sa tao. Ngunit mapagkakatiwalaan ng Diyos at hindi niya hayaang kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi, kalakip ng tukso ay magbibigay siya ng paraan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayanan. Praise God! Naroroon po ang pag-alalay sa atin ng Diyos. Maging ang mga lingkod ng Diyos, mga malapit sa Diyos like David, Peter, Joseph, mga tagapangaral, mga nasa ministeryo, mga kilalang preachers, apologists. And I believe you are aware of the latest news about these apologists. At gayon din sa mga theologian, sa mga pastor, well-known Christian singers, even author of Christian books. Mga karaniwang Kristiyano. Mayroong lihim, mayroong bunyag, mayroong denial, mayroon namang kinamatayan na at hindi na nakapagsisi. What else? Naroroon din po in terms of what? Illicit relationship, sexual involvement, sexual misbehavior, money scandal at iba pang lalang ng kaaway. Maraming nasirang buhay at ministeryo at magandang samahan sa loob ng iglesia, gawa ng hindi naingatan ang moral integrity. Ang pagsubok na ito, mga kapatid, remember, walang pinipiling oras, walang pinipiling panahon, tao o sitwasyon. Temptation come and go. Be ready as it comes, relying on the power of the Holy Spirit. Mga Hebreo 10:26. Ganito po ang sinasabi sa atin, sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin. Sabi nga, he that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Now, according to one quote, temptations, unlike opportunities, will always give you second chances. Naroroon po, di po ba? Kapag nagtagumpay tayo sa tukso, it doesn't mean na hindi na po babalik. Sinasabi lang ng tukso, babalikan kita. There is another chance. Ngunit naroroon po ang katatagan nating mananampalataya dahil tayo po'y humahawak sa ating Panginoon. Now, naririto po yung ilang mga tala tungkol sa pagtukso ayon sa Biblia. Number 1, sa hardin pa lang ng Eden ay naroon na ang pagpasok ng kasalanan kina Adan at Eva, ang ating mga unang ninuno. Tinukso sila ni Satanas na nasa anyong ahas. We know the story. Temptation can lead us to sin or a test to victory. Second, David was tempted with Bathsheba. An idle mind is the devil's nest, sabi nga ng isang kasabihan. What happened? They committed adultery. Pangatlo, Jesus was tempted in the wilderness with 3 attacks from the devil. Number 4, Ananias and Sapphira were tempted to lie with the apostles regarding the money of their lot. Now, the way we overcome temptation is a serious thing before God. Kaya nga, napakahalaga na tayo ay sumunod sa pangunguna ng Espiritu Santo.
hindi ayon sa kagustuhan ng laman. Galatia 5:16. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu, at huwag na huwag kayong susunod sa hilig ng laman. Saan o paano tayo tinutokso? That's a good question. First, we are tempted to doubt God's goodness during pandemic. Or during the time na tayo po ay nakakaranas ng mabibigat na mga pagsubok. Na naroroon po yung mga dalahin. Naroroon po yung mga suliranin. Especially this time ng ating pandemic crisis. Without, nandun po yung pag-aalinlangan. You know, unbelief is sin. Kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. At naroroon po yung mga naririnig natin, kung mabuti ang Diyos, bakit hindi pa natapos itong pandemic? Para hindi na maghirap ang mga tao. If God is a God of love, bakit ito ang nangyari sa amin? And a lot of questions. Second, we are tempted to conform to the wrong view of this world and present culture's belief. We can see this sa mga atin pong mga reply, sa mga nababasa natin, sa mga post sa Facebook. Right? So that's another way for us being tempted by the devil. Are we conforming to the belief of the people around us? We are tempted to rely totally on our own strength, facing trials after trials while we have the strength from the Holy Spirit. And that is the third thing. We rely on our own strength instead of relying on the Holy Spirit. Ngayon, narito po yung pangalawang major point. Pangalawang tutukuyin natin. Nalalabanan ng tukso sa kalakasang mula sa Diyos. Efeso 6:10. Sa kahuli-hulihan, maging matibay kayo sa tulong ng Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang katatagan. Matibay sa tulong ng Panginoon, matatag sa kapangyarihan ng Panginoon. God makes the way of escape out of that temptation. Sa halip na paniwalaan ang mga kasinungalingan ng kaaway, ating panghawakan ang sinasabi ng Biblia kasama ng panalangin na ating sandata sa labanang ito na espiritual. Santiago 1:14, paano po tayo natutokso? Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa sarili niyang pagnanasa. Naroroon po mga kapatid. The battle within. There is that desire within. Right? Nandun po yung pagtutunggali. Naaakit at nagpapatangay sa sarili niyang pagnanasa. Remember, tayo po ay nasa laman pa rin. Yes. Flesh and blood. Ngunit, tayo ngayon ay nabubuhay na hindi sa pita ng laman, pita ng mata, kapalaluan ng buhay, kundi sa bago ng pagkatao na kay Kristo. Ituring na nating patay na tayo sa kasalanan. Sabi ni Apostol Pablo, consider yourself dead to sin. Roma 8:13, sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Sinful nature. Pero mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na espiritu. The desire to mortify the flesh. Naroon po yung pagnanais na patayin ang pita ng laman. Kaya kailangan po natin ng renewal of our mind. May labanan na nangyayari sa ating kalooban, sa ating isipan. Sabi nga, the battlefield is in the mind. May pagtutunggali sa kung ano ang ating pipiliin. Ang mabuti ba o ang masama? Now, narito po ang ilang katanungan sa atin. Do I have to feed my fleshly desire or my spirit according to God's desire? Fleshly desire or the spiritual desire? Sinfulness or holiness? Light or darkness? Ang mabuhay ba na alipin ng kasalanan o ang mabuhay na malaya sa banal na espiritu? Ang umiwas sa tukso o lumapit sa tukso?
Ikalawang Timoteo 2:22. Kaya iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa lahat po ng mga kabataan, naririto po ang bilin sa atin ni Apostol Pablo. Iwasan ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal at may mabuting pakikitungo sa kapwa, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Without holiness, no one can see the Lord. At alam niyo po ba, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Naroroon po ang kabanalan ng isip, kabanalan ng puso. Hindi nais ng Diyos ang kasalanan. Yes, definitely. Ang kabanalan ang nais niya. Irresistible temptations stand between you and your goal of personal holiness. Naroroon po, personal na kabanalan at naroroon po ang tukso. Sa buhay kabanalan ay isang malaking hamon ang tukso. Sanctification, pinapaging banal. We have been separated from this world and we have been set for God. But God's grace and the Holy Spirit will be right there with us to overcome. Sabi nga ng isang quote, holiness is what we are called to live with. Paano magtatagumpay laban sa tukso? First, tumingin kay Jesus na nagtiis at nagtagumpay laban sa mga hirap, pagsubok at tukso. The ultimate example is the Lord Jesus Christ. Pangalawa, iwasan ang mga lugar, babasahin, social media, at mga gawain na alam nating tayo ay mahahata o madadala, matatangay. Alamin ang ating kahinaan. Pangatlo, panghawakan ang mga pangako at utos ng Diyos upang manatiling nakatayo at hindi nadadaig ng kasalanan. You know what? Obedience is the key to victory. Pangapat, sa oras na tayo ay tinutokso, right at that time, manalangin at magpasakop sa Diyos. Umiwas o kaya ay lumayo, katulad ng ginawa ni Jose, nang siya po ay tinutokso ng asawa ni Potiphar, o kaya ay labanan, resist. Mateo 26:41, napakaganda po ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo malagay sa tukso. Tunay na ang Espiritu ay nagnanais, ngunit ang laman ay mahina. Naroroon, magbantay. Be watchful how the devil will attack. And then pray. Pray and pray and pray. Panglima, ugaliing lagi ang morning devotion na magpapalakas sa ating kaluluwa sa bawat araw, anuman ang ating haraping suliranin, pagsubok at tukso. Prayer and God's Word are essential. Kaya ang tanong po sa atin, kumusta ang ating quiet time? And let's look on the example of the Lord Jesus Christ. Kinabukasan, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at lumabas na ng bahay. Nagtungo siya sa isang di mataong lugar at doon ay nanalangin. That is the first thing na ginagawa ng ating Panginoon. Pang-anim, be not deceived by the enemy. Know the truth. And the Bible is truth. The Word of God is truth. Ang Biblia ay katotohanan. Paano natin malalaman ang mga kasinungalingan at pandarayan ng kaaway? Know the truth. And the truth shall set us free. Huwag bigyan ng pagkakataon na masilo ka ng diablo. Don't expose yourself to tempting situation, even once, for it will happen again. At patuloy kang magkakasala. Remember this, church, even once. Kaya napakaganda na sinabi ni Santiago sa kanya sulat, Santiago 4:7. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at siya ay tatakbo palayo sa inyo. So naroon po pala, tatakbo siya kapag tayo po'y lumaban, kapag tayo'y nagpasakop sa ating Panginoon. At narito po ang pangatlong tutukuyin natin, the third major point. Napagtagumpayan ni Jesus ang tukso sa lahat ng paraan. Mateo 4:3-4. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero sumagot si Jesus,
Sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Natatandaan po ba natin ang tagpong ito? Kung paano nilapitan siya ng kaaway upang siya ay tuksohin. Let's look unto Jesus. Keep looking unto Jesus. Let Him be your encouragement in times of tests and trials and temptation. Mga Hebreo 4:15. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. Gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Isa sa mga prayer line ng ating Panginoon sa Lord's Prayer ay, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Mga Hebreo 2:18, ganito ang sinasabi sa atin, palibhasa'y naranasan niyang tuksuhin, siya'y may kakayahang tumulong sa mga tinutukso. Jesus was tempted in all manners, yet without sin. And He is our strength to resist and flee temptation. Looking unto Jesus and get out of the trap. Is Satan gaining a foothold? So we need to sharpen our defenses. The battle is in the mind. Pray, pray, and pray again. Ang tukso ay dumarating at any point of time. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus, magbantay at manalangin. Lahat ng tao, anuman ang kalagayan, ay nahaharap at mahaharap sa tukso. Kaya nga po sa ating pagwawakas, narito po ang sinabi ng isang quotation, walang sino man ang mailalayo sa tukso kung hindi siya determinadong layuan ito sa abot ng kakayahang ipinagkakaloob ng Diyos. Amen. Praise be to God. Church, we can overcome because our Lord Jesus Christ is with us to help us, to make us strong in times of temptation. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat aming Diyos dahil kayo, O Diyos, ang aming kalakasan. Kayo ang aming pagtatagumpay sa lahat po ng aming nararanasan, maging ito po ay pagsubok, maging ito po ay tukso, maging ito po, Panginoon, ay pagharap namin sa mga kabigatan, lalo na po ngayong pandemic. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga kapatid namin, ang bawat pamilya, na sila po'y mailayo, Panginoon, sa sakit na ito. At ang dalangin namin, Ama, kami matagpuan mo, na nananatiling matatag, matibay, nakatingin sa aming Panginoong Hesus. Upang kami, O Diyos, ay matagpuan mo, na naroon ang pagtatagumpay sa aming pagharap sa lahat ng uri ng pagsubok at tukso. Ikaw, Panginoon, ang mabigyan ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Sa umagang ito, tayo po ay sama-sama upang alalahanin ang sinabi ng Panginoon sa kanyang huling hapunan. Sa unang Korinto, Kapitulo 11, Kabanata 23 hanggang sa sumusunod. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon
hanggang sa muling pagparito niya. Sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa sarong ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Siyang napako sa cross at tinubos ang aming kasalanan. Salamat, Ama, sapagkat ang kahatulan ay siya na po ang umako, Panginoon, para sa amin. Dito po namin makikita, Ama, ang dakila mong pag-ibig sa amin. Dito kami nagkakaroon ng buhay na pananampalataya, Ama, sa patuloy namin paglilingkod at pagsunod sa inyo. Kaya po, Lord, kailangan siyasatin namin ang aming sarili at kilalanin namin ang aming tinanggap sa mga oras na ito sa pamamagitan ng simbolo ng tinapay at ng dugo. Maraming salamat, Ama. Purihin ka sapagkat buhay ang aming pag-asa sa iyong muling pagbabalik. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito aming dalangin. Amen. Dumako na po tayo sa umagang ito sa ating pagbibigay sa Panginoon. It's giving time. Namimiss ko tuloy yung mga palakpakan at amen ng ating mga kapatid kapag sinabing it's giving time. Ganun pa man, alam ko na makakabalik tayo sa bahay panambahan bago matapos ang taon na ito. Sa ating pagbibigay sa Panginoon, sa ating tithes and offering, basahin ko lang po ang Malakias 3:10. Ang sabi rito, alam natin na kapag nagbigay tayo sa Lord, may kaakibat din ito na pagpapala sa atin, sa buhay natin. Ang sabi sa 3:10, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven, and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. In offering, ang sabi sa Proverbs 3:9 and 10, honor the Lord by making Him an offering from the best of all that your land produces. If you do, your barns will be filled with grain, and you will have too much wine to store it all. The same po, ang pagpapala ng Lord ay nag-uumapaw kapag ibinilag natin sa ang 10 bahagi at magbigay tayo sa Lord ng kung ano man ang ating kayang ibigay.
magandang gawin ito ng isang Kristiyano sapagkat dito nakikita ng Lord kung gaano tayo tapat sa Kanya pagdating sa pagbibigay. Kaya tayo manalangin sa umagang ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam namin, Panginoon, na sa simula't mula pa, pinagkaloob mo na ang pagpapala sa amin. Alam namin, Ama, na hindi mo kami pinababayaan sa bawat araw ng aming buhay. At nakikita namin, Lord, ang patuloy na pagpapala mo sa amin, sa buhay namin, physically, spiritually, and emotionally, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito. Kayo po ang aming maitaas sa buhay namin. Kayo po ang aming Diyos na buhay na kailanman ay hindi kami pinababayaan sa bawat pangangailangan namin. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa araw na ito, Diyos, kami po ay lubos ang pasasalamat at nandito po kami na patuloy na nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na ito nawa ay pagbulay-bulayan namin, na ito nawa, O Diyos, ay aming isa puso, isa buhay, nang sa gayon, Panginoon, lahat ng aming gagawin na ayon sa iyong dakilang plano para sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na bagamat may mga pangyayari sa aming buhay sa kasalukuyan na kung saan kami ay nakararanas ng hindi magandang nangyayari sa aming kapaligiran dulot ng pandemya. Subalit, alam namin, Panginoon, patuloy ka na gumagabay at nagbibigay ng protection sa amin. Kaya nga, O Diyos, maraming salamat po. At ang amin pong dalangin ay yung patuloy na patnubay mo sa bawat isa sa amin, anuman ang aming gawin. Gayon may gawin din namin yung aming mga responsibilities bilang mga anak mo, at nawa ay patuloy mo kaming bigyan ng opportunity na kung saan yung aming mga paglilingkod ay maging karapat-dapat sa iyo, na ito sa pamamagitan, Panginoon, ng paghingi namin ng kapatawaran do sa aming mga kasalanan, at yung aming mga pagkukulang ay mapunan po namin sa pamamagitan ng aming mga obligasyon, mga responsibilities na dapat namin gawin. At sa araw na ito, Diyos, sa amin pong pagtatapos nitong aming gawain ng pagsamba sa iyo, ay amin pong hinihiling itong aming pansamantalang paghihiwa-hiwalay, ay hinihiling po namin sa iyo ang iyong pagpapala. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo nawa ay sumaating lahat. Amen.
Amen.